nasa loob ng isang bunker, duguan sina Chloe, Oleg, at isang lalaki pa habang tumatakbo sila para sa kanilang mga buhay. Habang ang AI na boses ay nagpapaalala na magsisimula ang lockdown sa loob ng 60 segundo, bigla na lang huminto si Oleg at binaril ang lalaki hanggang mamatay bago niya sinubukang barilin si Chloe, ngunit sa paalang siya nataman. Umalis si Oleg sa bunker at nagsara ang pinto bago pa makasunod si Chloe. Nang marinig ang isang ungol malapit, nagsimulang bumalik si Chloe sa tunnel at nagawa niyang makalusot sa ilalim ng shutter bago ito tuluyang magsara. Gayunpaman, naipit ang lalaking yun at hinawakan ang mga binti ni Chloe. Nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang halimaw sa kabilang panig at hinayla ang lalaki palayo, kaya't nagsara ng tuluyan ang shutter. Pagkatapos, nahanap ni Chloe ang isang computer at nagpadala ng distress message. Ipinaliwanag niya na inaatake ang pasilidad. Isinailalim ito sa lockdown ng 24 na oras, at siya na lang ang natitirang buhay. Kung nais ng sinuman ang Adam at ang pananaliksi, kailangan nilang iligtas siya. Pagkatapos ay nilinis ni Chloe ang kanyang sugat at inalis ang bala. Naglinis din siya at kumuha ng bagong damit mula sa mga locker. Nang marinig muli ang ungol, nagpasya siyang magtago sa likod ng mga muebles. Lumapit ang halimaw at inabot siya, ngunit nakita nito ang kanyang mukha at hindi ito umatake. Samantala, nakatanggap ng video call si James, isang biyerang sundalo, mula sa kanyang buntis na asawa, na naiinis nang makita siyang nakasuot ng gamit panggera dahil dapat ay uuwi na siya. Ipinaliwanag ni James na tinanggap niya ang isang special ops mission at nangako na ito na ang huli sa loob ng mahabang panahon dahil sapat ang bayad para sa magandang bahay. Pagkatapos nito, sumakay sina James at ang kanyang matalik na kaibigang si Marshall sa isang eroplano kasama ang ex ni Marshall at kapwa biyerang sundalo na si Rachel. Sa biyahe, ipinaliwanag ni Rachel ang mga detalye. Kailangan nilang pumasok sa isang bio-research lab sa Basvania upang iligtas si Chloe nang hindi nahahalata. Sinubukan ng pumasok ni Oleg at ng kanyang koponan sa bunker, ngunit nauwi ito sa 12 sibilyang nasawi, at ngayon ay nag-iikot ang mga sundalo sa lugar para maghanap ng ibang pasukan. Mayroon din silang mga tauhan sa lupa na nakahanap na ng 2 escape tunnels. Kaya sasama si Rachel sa Team Alpha upang pumasok sa pasilidad habang si James at Marshall ay sasama sa Bravo upang magbigay ng suporta. Isang helicopter ang susando sa kanila kalaunan. Pagdating sa kagubatan, nakita nina James at Marshall ang isa sa mga tauhan ni Oleg na naghahanap ng hatch gamit ang metal detector. Nang makita sila ng lalaki, agad itong tumakbo kaya't nagkaroon ng habulan. Sinubukan ng lalaki na magtago sa likod ng isang puno, ngunit mabilis siyang natagpuan ng Team Bravo. Gusto ng grupo na patayin siya, ngunit pinili ni James na atali siya sa isang puno. Patuloy na sinasabi ng bihag na dumarating na ang mga Nephilim, ngunit iniisip ni James na kalokohan lang ito. Umalis ang Bravo team habang iniwan ang lalaki sa puno. Samantala, gumamit ang Team Alpha ng maliit na eksplosibo upang gumawa ng butas at makapasok sa bunker. Nakakita sila ng isang lalaki na nasasaktan habang nakasandal sa pader, at nang ito'y bumaling, lumitaw ang isang mukha na nagbabagong anyo. Biglang sumugod ang lalaki sa kanila at pinaputukan siya ng koponan. Ngunit hindi ito sapat upang siya ay pigilan at isang kasapi ng team ang kanyang tinamaan. Sa kagubatan, natuklasan ng Team Bravo na nakatakas ang kanilang bihag. Pagkatapos ay sumabog ang isang bomba malapit sa kanila. Kaya tumakbo sila upang magtago at gumanti ng putok habang binabaril sila ng mga tauhan ni Oleg. Agad na napatay ang isa sa mga kasapi ng grupo at ang isa pa ay malubhang nasugatan. Patuloy na sumasabog ang mga bomba sa lugar at natamba si Marshall, ngunit agad siyang bumangon at nagpatuloy sa pagbaril. Ngunit naipit siya sa likod ng puno. Natamba rin si James ng isang bomba kaya't kinailangang kaladkarin ang kanyang katawan sa lupa upang makuha ang kanyang baril. At pagkatapos ay tumakbo siya sa pagitan ng mga puno upang patayin ang natitirang kalaban at mailigtas si Marshall. Nakita rin niya ang bihag mula kanina at ngayon ay hindi siya nagdalawang isip na barilin ito sa ulo. Pagkatapos nito, tinulungan nina James at Marshall ang kanilang sugatang kasama, ngunit narinig nila ang paparating na kalaban kaya't itinago nila ang kanilang kasamahan pagkatapos malapatan ng paunang lunas ang kanyang sugat. Sila ay nagtago at napansin ng mga tauhan ni Oleg na nakita ang kanilang kasama, na hindi pa pala patay, at ilang beses siyang binaril ng kalaban. Pagkatapos ay dinala ng grupo ni Oleg ang isang aso upang hanapin sila, kaya't walang nagawa si Marshall kundi barilin ng handler. Nagsimula muli ang barilan at pinatay ng dalawa ang mas maraming kalaban habang tumatakbo sa kagubatan. Kaunti na lang ang kanilang mga bala at sumabog pa ang ilang eksplosibo malapit sa kanila, kaya't ang tanging magagawa nila ay tumalon mula sa bangin at sa tubig. Hinayla sila ng malakas na agos ng tubig ng ilang sandali. Nakakapit si James sa isang bato at napansin ang isang talon kaya't nag-alala siya kay Marshall, na lumangoy malapit sa kanya.
Babalik na sila sa lupa at nagmanman patungo sa lugar ng kanilang pagtatagpo. Ngunit hindi nila nakita ang Team Alpha. Nagkaroon ng pagtatalo dahil gustong hintayin ni Marshall ang pagsundo ayon sa plano. Ngunit iniisip ni James na malapit nang matagpuan sila ni Oleg. Nang sandaling yon ay narinig nila ang tahol mula sa malayo. Kaya pumayag si Marshall na magtago sa isang kuweba. Kinailangan nilang gumapang sa makikitid na tunnel hanggang sa marating nila ang isang bukas na lugar, kung saan tuwa silang nakakita ng hatch sa ilalim ng mga bato. Agad nilang inalis ang mga bato at pumasok sa bunker. Sa parehong oras, natagpuan nina Oleg at Jonah ang nasugatang bayarang sundalo at binugbog ito habang tinatanong kung saan ang pasukan ng bunker. Bigla na lang gumalaw ang isang body bag at binaril ito ni Oleg bago pabuksan ang bayarang sundalo. Sa loob, may isang halimaw na sinindihan ni Oleg ng apoy habang ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit hindi nila maaaring hayaang makapasok ang sinuman sa lab. Sa bunker, naglakad-lakad sina James at Marshall at nakakita ng dugo sa lahat ng dako ngunit walang mga katawan. May ilang baril at bala sa sahig na pinulot nila bago nagpatuloy sa paghahanap. Sa isa pang silid, nakakita sila ng maraming litrato na nagpapakita kay Chloe at isang halimaw sa nyebe. Matapos kumuha ng mga litrato gamit ang kanyang telepono, pinatugtog ni James ang isang recording mula sa isang siyentipiko na naglalahad na nakuha nila ang katawan ng Subject N mula sa isang glacier. Ginamit nila ang dugo ng halimaw sa mga tao, ngunit ito ay kumilos bilang isang parasito at inatake ang DNA ng mga tao. Iniisip ng ilang mga siyentipiko na ang halimaw ay isang bagay mula sa Biblia na hindi nila dapat ginaisim. Hindi naintindihan ito ni Marshall kaya't ipinaliwanag ni James ang tungkol sa mga nahulog na anghel na inabuso ang mga kababaihang tao, na nagresulta sa pagsilang ng napakalakas na mga halimaw na kilala bilang mga Nephilim. Nakipagdigmaan ang mga Nephilim sa mga tao at halos naubos ang sangkatauhan. Ngunit pagkatapos ay ginawa ni Noah ang arko upang iligtas sila at pinatay ng baha ang lahat ng mga Nephilim. Nang sandaling yon, nakarinig sila ng ungol at pumunta si James upang siyasatin. Nang maramdaman niyang may presensya sa likuran niya, sinundan niya ito pababa sa hall at pumasok sa isa pang silid. Nang makarinig siya ng mga kakaibang tunog mula sa van, nakita ni James si Chloe sa likod ng muebles at kinausap siya. Binalaan siya ni Chloe na ang mga halimaw ay naaakit sa tunog. Ngunit huli na, lumitaw ang isang halimaw sa itaas nila at ibinagsak si James sa lupa, dahilan upang malaglag ang kanyang baril. Pagkatapos ay bumaba ang halimaw sa ibabaw ni James at inulit ang kanyang mga salita gamit ang isang umuungal na boses. Bago ito umatake, lumitaw si Chloe sa likod nito at hinampas ito ng palakol. Habang lumilingon ang halimaw patungo kay Chloe, dumating si Marshall at nagpaputok. Hindi ito nasaktan ng mga bala, at tumakas ang halimaw sa van. Maraming ungol ang narinig mula sa mga vent at sinabi ni Chloe sa dalawa na kailangan nilang umalis bago sila habulin muli ng halimaw. Nagmadali ang tatlo pabalik sa pasukan. Ngunit tumigil sila nang matuklasan na dumating na ang grupo ni Oleg. Sinubukan nilang bumalik sa parehong koridor, ngunit nakita nila ang halimaw na humahadlang sa daan. Habang papalapit ang halimaw, napansin ni Chloe ang isa pang vent at agad na tumalon ang tatlo papasok. Nag-crawl sila ng mabilis hanggat maaari habang nakita ni Chloe ang halimaw sa ilalim nila. Tumigil ang grupo upang maiwasang gumawa ng ingay. Ngunit aksidenteng napindot ni Marshall ang recorder. Agad niya itong pinatay ngunit narinig na sila ng halimaw at inabot ang paa ni James. Nagpatuloy sina Chloe at Marshall hanggang sa marating nila ang isang silid habang binabaril ni James ang halimaw upang pakawalan ito. Pagkatapos ay sumama si James sa iba sa silid, kung saan nagsusuka si Chloe. Hiningi ng mga lalaki ang paliwanag kaya't sinabi ni Chloe sa kanila na ginamit ng mga siyentipiko ang dugo ni Subject N upang lumikha ng isang genetic hybrid na pinangalanang Adam, na kalahating tao at kalahating halimaw. Sinabi ni James na dapat silang umalis sa kabilang pasukan, ngunit itinuro ni Chloe na yon ang lugar kung saan nagsimula si Adam. Mahigit 20 empleyado ang nahawahan at naging mga halimaw na kanilang nilalabanan ngayon. Naalala ni James na ipinakita ng mapa ang isang pangatlong tunnel, kaya't kailangan nilang hanapin ito upang makalabas. Pagkatapos magsuka muli ni Chloe, umalis ang tatlo sa silid. Nagmamanman sila at nakakita ng isa pang van. Kaya habang si James ay nagtatrabaho sa pagbukas nito, ipinaliwanag pa ni Chloe, si Adam ang unang matagumpay na hybrid na nilikha 30 taon na ang nakalipas mula sa isang embryo at dinala siya dito para ikulong. Ngunit naging hindi siya matatag dahil sa mga eksperimentong ginawa sa kanya at siya'y nagwala. Sa wakas ay binuksan ni James ang vent ngunit bago sila makaalis, natagpuan sila ng isa sa mga tauhan ni Oleg. Sinabihan siya ng grupo na huwag magingay ngunit hindi nakinig ang lalaki. Kaya't agad siyang napatay ng halimaw. Ginamit ng tatlo ang pagkakataon upang makapasok sa vent at gumapang palayo. Sinabi ni Chloe sa mga lalaki na si Oleg ang bantay ng lab ngunit pinatay pa rin niya si Adam.
Ngayon ay nais ni Oleg na gawing armas ang pananaliksik ni Adam, na nasa mga kamay ni Chloe. Kalaunan ay lumabas ang tatlo mula sa vent at sinundan ang mga tubo patungo sa isang engine room. Tumawid sila sa isang napakanipit na pintuan at habang naghahanap ng susunod na hatch, tumunog ang relo ni James na nag-aabiso na tapos na ang lockdown. Tumawid sila sa isa pang pintuan na isinara nila sa likuran nila at sinundan ng isang pasilyo hanggang sa makita nila si Rachel, na malubhan ng nasugatan. Sa mga security camera, napansin ni Chloe na paparating na ang kalaban. Sinubukan ni Marshall na dalhin si Rachel ngunit itinuro ni Chloe na siya ay nahawahan na walang lunas. Nang tumanggi si Marshall na iwan siya, sinabi ni Chloe kung saan matatagpuan ang medical ward upang makakuha ng stretcher. Habang pumupunta si Marshall sa medical ward at naghahanap si James ng susunod na hatch, ginamit ni Chloe ang pagkakataon upang barilin si Rachel sa ulo. Bumalik ang mga lalaki nang marinig nila ang putok at nagalit si Marshall. Hindi pinapansin si Chloe nang sabihin niyang iniligtas niya si Rachel mula sa pagdurusa bilang isang halimaw. Sinigawan ni Marshall si Chloe at tinakat siyang papatayin. Ngunit pinigilan siya ni James. Ang lahat ng ingay na ito ay nakaakit sa halimaw na agad na lumitaw sa pintuan. Kaya't nagsimulang magpaputok sina Marshall at James ngunit hindi nila ito nasugatan. Nang maubos ang kanilang mga bala, nagtakbuhan ang grupo at aksidenteng nagkahiwalay habang hinahabol sila ng halimaw. Nagtago sina James at Chloe sa isang medical ward, kung saan biglang gumalaw ang isang bangkay at umuungol. Tinhak pa ni Chloe ang mukha nito gamit ang unan at inabot ni James ang kanyang kutsilyo para masaksak niya ito hanggang mamatay. Samantala, nakarating si Marshall sa morgue at nagpasya siyang magtago sa loob ng freezer katabi ng isang bangkay. Sa sandaling yon, kinontak siya ni James at narinig ni Marshall kung paano sinusubukang makapasok ng isang halimaw sa medical bay. Pinilit nina James at Chloe na isara ang pinto habang sinusubukan ni Marshall na lumabas upang tulungan sila. Ngunit natuklasan niyang hindi mabubuksan ang pinto ng freezer mula sa loob. Biglang nagising ang bangkay at kinagat si Marshall sa braso bago niya ito paulit-ulit na sinaksak sa ulo gamit ang kanyang kutsilyo upang patayin muli ito. Akala ni Marshall ay tapos na ang lahat nang hilahin siya ni Jonah palabas at hampasin gamit ang kanyang sandata. Sa parehong oras, nagawa ni na James at Chloe na isara ang pinto at lumayo ang halimaw. Ngunit narinig din nila ang mga boses ng mga tauhan ni Oleg na papalapit. Inihagis ni James ang recorder sa koridor at dalawang lalaki ang na-distract dito, kaya't ginamit ni James ang pagkakataon upang umatake. Agad niyang pinabagsak ang isang lalaki, ngunit ang isa pa ay mas malaki at nagawang mapabagsak si James. Sa kabutihang palad, lumabas si Chloe at ginamit ang kutsilyo upang labanan ang malaking lalaki, na ipinakita ang kahangahangang galing sa pagsaksak sa mga kritikal na bahagi hanggang mamatay ang kalaban. Pagkatapos, nais ni James na hanapin si Marshall, ngunit pinigilan siya ni Chloe. Itinuro niya na kung makuha ni Oleg ang pananaliksik, gagawin niya itong armas at papatayin silang lahat. Walang magawa si James kundi ay escort si Chloe palabas muna. Sa morgue, nakatali si Marshall sa isang mesa habang ipinapaliwanag ni Jonah kung paano siya papatayin ng impeksyon upang maging isang Nephilim. Patuloy siyang nagtatanong kung nasaan si Adam at sinabi ni Marshall na hindi niya alam. Bago bigla siyang nagkaroon ng isang pangitain. Nakita niya si Adam na pinapatay ang mga siyentipiko at hinahabol si Oleg palabas bago mag-record ng mensahe. Ibig sabihin nito ay si Chloe ay si Adam pala at si Oleg ay lumalaban upang pigilan siya. Bumalik kay James at Chloe. Nakarating sila sa silid ni Adam at nakita ang katawan ng leader ng Alpha Team, na nagpaluha kay Chloe. Sinubukang kontakin ni James si Marshall, na handa ng saksakin ni Jonah. Sa sandaling yon, biglang sumabog ang isang halimaw sa morgue at bumaril si Jonah dito. Ngunit hinayla siya ng halimaw at pinagtatapon bago ibinalibag sa ibabaw ni Marshall upang patayin siya. Pagkatapos mamatay ni Jonah, masusing tiningnan ng halimaw si Marshall. Ngunit dahil siya ay nahawahan, pinabayaan siya ng halimaw at umalis. Ginamit ni Marshall ang kanyang kutsilyo upang palayain ang sarili. Sa silid ni Adam, ibinigay ni James kay Chloe ang telepono ng patay na lalaki at sinabi sa kanya na umalis sa pamamagitan ng tunnel na ginamit ng Alpha Team. Kapag nasa labas na siya, magagamit niya ang telepono upang tawagan ang helicopter. Handa nang umalis si James upang tulungan si Marshall. Ngunit natigilan siya nang makita ang isang crib sa sulok. Napagtanto niyang nagsusuka si Chloe dahil siya ay buntis at tinanong niya ang tunay na kwento. Inamin ni Chloe na siya si Adam, na nagpapaliwanag na siya ay nagwala pagkatapos ikulong ng 30 taon. Tumanggi siyang palakihin ang kanyang anak sa pagkakakulong, kaya't pinatay niya ang kanyang mga bantay upang tuluyan ang magkaroon ng kalayaan. Nauunawaan ni James ang kagustuhang iligtas ang bata, ngunit masyadong mapanganib ang dugo ni Chloe kaya't ayaw niyang payagan itong umalis. Biglang pumasok ang isang halimaw sa silid at pinanood lamang ni Chloe kung paano madaling tinalo si James. Sa sandaling yon, dumating si Marshall at nagbanta na barilin si Chloe.
kaya't binitiwan ng halimaw si James. Tumakbo si Chloe at pinatay ang mga ilaw habang nagpaputok si Marshall, ngunit agad siyang natamba ng halimaw. Natagpuan ni James ang isang flamethrower na iniwan ng mga sundalo at ginamit ito upang sunugin ang halimaw hanggang sa mamatay ito. Samantala, nakalabas na si Chloe at natagpuan si Oleg na naghihintay sa kanya. Hawak ang kanyang baril. Humingi ng tawad si Chloe sa kanyang mga ginawa at lumapit upang yakapin si Oleg. Ngunit hindi siya pinatawad ni Oleg. Sa desperasyon, kinuha ni Chloe ang kanyang kutsilyo at sinaksak siya. Ngunit agad na kinuha ito pabalik ni Oleg at mabilis na sinaksak siya bilang ganti. Habang parehong bumagsak sa lupa, lumabas din sina James at Marshall sa bunker. Sinuri nila si Chloe at bigla itong umatake. Sinaksak si James bago lumaban kay Marshall. Ang lakas ni Chloe bilang halimaw ay madaling pinabagsak si Marshall at nang subukang lumaban ni James, agad din siyang natalo. Hindi sumuko ang dalawa at muling sinubukan labanan si Chloe, ngunit madali lamang para sa kanya na mabilis na pabagsakin sila isa-isa. Pagkatapos ay sinubukan niyang kunin ang isang nahulog na baril. Kaya't sinurpresa siya ni James mula sa likuran sa pamamagitan ng paglagay ng lubid sa kanyang leeg. Nagpumiglas si Chloe sa kanyang pagkakahawak at nagawa niyang saksakin ang mata ni James upang ma-distract siya. Pagkatapos ay sinuntok siya upang patumbahin. Sinubukan niyang saksakin si James, ngunit pinigilan ito ni James kahit na masakit na kinunan ang kutsilyo ng kanyang kamay. Habang nagsisimula ng mag-transform si Marshall, ginamit niya ang kanyang lakas upang hilahin ang lubid bago tumalon sa hatch. Hinihila si Chloe sa lupa hanggang sa mamatay siya sa pagkakasakal. Pagkatapos ay bumaba si James sa hatch upang iligtas ang kanyang kaibigan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Marshall na siya ay nahawahan at sinabing umalis na lamang siya. Pagkatapos ng isang huling palm, umalis si James sa bunker at humiga sa lupa upang gamitin ang telepono. Nawalan siya ng malay bago niya marinig ang boses ng kanyang asawa. Pagkalipas ng gabing iyon, dumating ang isang rescue team sa kagubatan at natagpuan si James, na nag-transform na at agad na inatake sila.